Paano naging masama ang paggamit sa pangalan ni Jesus at ang mga nangangaral o gumagawa ng mga himala o mga nagpapagaling? Paano sila nagiging masama? Maliligtas ba tayo ng mabuting gawa? Ano ang pangako ng Diyos kung tama ang ginagamit sa pangalan ni Jesus, kung tama yung paggamit mo sa pangalan ni Jesus? So, unahin natin yung tanong na una is, ano ang parusa sa maling paggamit sa pangalan ni Jesus? Ito yung unang parusa, okay? Hindi Peace. Okay, then turo sa taas. Yan. Tapos, sino may birthday? Happy birthday, Ate John! 2, 3, go! Happy birthday, sis! Happy birthday, Jaden! Happy birthday, Jaden! Makinig. Question tayo dito. Tayo mo ko, feel the presence of the Lord. Lord, maraming salamat po sa gamin ito, Lord. Lord, na nagkatipon-tipon kami, Lord God, na walang nangyaring masama, Lord God. Lord God, sa mga bawat natutunan bawat isa, Lord God, matatak nila ito sa araw-araw nilang gagawin, Lord God. Lord God, sa pansamanta ng pag-iwalay ng bawat isa, Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Paano naging masama ang paggamit sa pangalan ni Jesus at ang mga nangangaral o gumagawa ng mga himala o mga nagpapagaling? Paano sila nagiging masama? Maliligtas ba tayo ng mabuting gawa? Ano ang pangako ng Diyos kung tama ang ginagamit sa pangalan ni Jesus, kung tama yung paggamit mo sa pangalan ni Jesus? So, unahin natin yung tanong na una is, ano ang parusa sa maling paggamit sa pangalan ni Jesus? Ito yung unang parusa, okay? Hindi kikilalanin ng Diyos at parurusahan. So, ito yung mga tinapik din natin ito noong last week. Yan. Then, anong verse yun? Matthew chapter 7, verse 22. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi po ba't sa ngalan nyo'y ay nagpahayag kami ng iyong propesiya? Nagpalayas kami ng demonyo at gumawa ng mga himala. Yan. Sabi dito, ngunit malinaw ko sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. So, bakit sila naging masama? Yan. At sabi dito, basahin niyo sa Exodus 20 verse 7, sabi dito, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ano daw sa walang? Kabuluhan, okay? Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang nagpaparusa sa sino man gagamit ng pangalan ko ng walang kabuluhan. Kasi nga, yung tinapik natin nung last, di ba, sobrang powerful ng pangalan ni Jesus Christ, nakakapagpagaling daw siya, di ba, kaya niya gumawa ng himala, nakakapagpalayas ng demonyo, at iba't iba pa, sobrang powerful talaga na name ni Jesus Christ, okay? Kaya yun na lang yung iba ang gagamitin nila dahil powerful nga, gagamitin ng iba, gagamitin sa masama. Diba? Tinapik natin yun dahil nga merong power yung name ni Jesus Christ, yung iba gagamitin nila sa pagpapagaling, pero yung pagpapagaling na yun, yung iba gagamitin nila sa masama, merong hidden agenda. Diba? Yung tinapik natin yung last, no? Baga nagpapagaling sila pero may mga hipo na pala, yung iba naman nagpapagaling tapos hihingi ng malaking halaga. So ginagamit sa masama yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Kaya ngayon malalaman natin kung ano yung mga magiging resulta, so kung paano nagiging masama yung paggamit ng pangalan ng Panginoon. Yan. So palakpakan natin si Lord sa buhay ni Arde at saka ni Gio. Yan. Yan. So, paano naging masama ang gumagamit sa pangalan ni Jesus at ang mga mangangaral o gumagawa ng himala at pagpapagaling? Dahil sa mapagkunwari, hindi pagiging makatarungan, mahabagin at hindi pagiging tapat, dinadaya ang mga biyuda upang makakuha ng ari-arian. Saan ito mababasa? Mateo chapter 23 verse 23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayang mga mapagkunwaring ibinibigay nga ninyo kahit ang ikupa ng inyong mga pampalasa ng pagkain. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat nang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, ngunit huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang mga mahalagang utos. Mateo 23 verse 14, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayo mga mapagkunwari. Dinadaya ninyo ang mga biyuda upang makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga masasamang ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa.
Maliligtas ba tayo ng mabuting gawa? Hindi. Mga taga-Efeso, chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay nakaligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Bakit natin kailangan gumawa ng mabuti? Upang mabigyan papuri ang Diyos Ama. Mateo 5 verse 16. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihin nila ang inyong amang nasa langit. Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng pagsunod, Paano sumasampalataya kay Kristo? makinig sa mensahe ni Kristo. Mga taga-Roma, chapter 10, verse 17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensaheng tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Paano kung nakinig at sumunod ako? Higit na ikaw ay mapalad. Lucas chapter 11 verse 28. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Gaano kapalad ang nakikinig at sumusunod? Ibibigay ng Diyos anuman ang iyong kaibigan. 1 chapter 15 verse 7. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ako'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Amen. Praise God. Galing, no? Praise God. Good job, good job. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, God bless you. God bless you. Ayan. Alam nyo ba, pag nagbabanggit kayo ng God bless you, hindi lamang yan isang simpleng salita, kundi, di ba nga, ang pangalan ng Panginoon, makapangyarihan. Sabihin nyo nga, powerful. Okay, di ba? So, pag nagsasabi kayo ng God bless you, mahal ka, di ba, sa inyong mga kaibigan, powerful yung binibitawan ninyong salita. Okay? So, ito po, no, nung nakaraan, napag-usapan natin yung patungkol nga sa pangalan ng Diyos. Kung naaalala nyo nga, sige nga, ano yung pangalan po? Di ba ang Bible may Old Testament and ano po? New Testament. Sa Old Testament, ang pangalan na ginagamit ng Diyos ay ano? Yahweh. Sabihin nyo nga po, Yahweh. Yahweh. Oo. Pero po, sabihin nyo, pero. Sige nga, mas mahina. Sabihin nyo nga, pero. Bawal nyong banggitin yung Yahweh. Kasi nga, banal ang pangalan na yun. Okay, kaya ang binabanggit nila, sa halip ng Yahweh, ang binabanggit po nila ay Diyos o Adonai o Lord. Diba sa Old Testament? At sa New Testament, sino po ang ating Panginoon? Sino po? Jesus. Si Jesus. Sige nga po, banggitin nyo nga ulit, Jesus. Sabi ng Panginoon sa Bible, Jesus' name is more powerful. Diba? Sa pangalan ni Jesus, luluhod daw lahat. Magbabow down. Sabihin nyo nga po, bow. Okay. Pag nag-bow down, ito po, no, lahat ng pangalan luluhod. Magbabow down. Ito tuturo ko sa inyo. Alam nyo ba, pag nagde-declare kayo, halimbawa ng sakit, yung mga sakit may pangalan, tama? Opo. Okay, di ba maraming klase ng pangalan? Sabi sa Bible, every name, lahat daw ng pangalan, ano pong mangyayari? Magbabow. Kanino po? Sa name ni? Jesus. Kanino? Jesus. Yun. Ibig sabihin, pag nag-declared kayo sa sakit, halimbawa, ano bang, magbigay nga kayo ng sakit, example? Ano? Cancer. Di ba may pangalan yung cancer? Sabihin ninyo, cancer in Jesus' name. Di ba? Ibig sabihin, in Jesus' name, inuutusan ninyo yung cancer na mawala. Okay, bilang pagtatapos po, no, di ba ang pinatalakay natin, no, paano naman yung gumagamit ng hindi tama sa pangalan ni Jesus. Alam niyo ba may story sa Bible? In Acts chapter 19. Sabihin niyo nga, Acts. Sa Tagalog, gawa. Chapter 19. Okay, sino ang pinakamaliit dito? O sige, halika, ikaw na tinuro. Sige, halika dito. Ito. Ayaw. Ito, sige.
Sa Acts 19, okay, sa Acts 19 po, may story doon. Kunyari ako si Paul, nagpipreach ako about kay Jesus. Sino yung pinipreach ko? Jesus. Okay, tapos, ano pangalan mo? AJ? AJ. Oh, okay. Si AJ, sinaniban ng masamang espiritu. Ayun. So, paano ba saniban yung masamang espiritu? Ang galing. Okay? Sinaniban siya. Tapos, kailangan ko ng, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayong 7, tayo kayo. Sige. Tayo kayo. Yan, oh. Sige, palakpakan niyo ang Panginoon nga sa buhay ng 7 itong mga, si 7 Lazarus. Okay. Okay, hali kayo. Ito, last na to. Para maintindihan niyo yung kwento sa Bible, dito kayo. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kayong 7, magkakapatid kayo. Okay? So, ganito. Sige, pakita mo yung napoposes. Sige. Paano yung napoposes? Sige nga, pakita mo. Sinasapian. Paano yung sinasapian? Okay, sige. Nakita niyo sinasapian. Ngayon, narinig niyo si Paul nagpipreach about kay Jesus, nagpapalayas ng mga demonyo. Narinig ninyo, no? So ngayon, gusto ninyong itry yun. Sabihin ninyo, in Jesus' name. Jesus' name. Oo. Sabihin ninyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Di ba? Ang lalakas naman ng 7 to. Pero ito, alam niyo ba sa Bible, ano nangyari? Lumayas ba? Bakit? Malaka. Hindi lumayas. Bakit? Sabi sa Bible, basahin ko. Sabi dito in Acts 19. Ito, tignan mo ha. Pwede mo basahin. Acts 19:15. Basahin mo ng malakas. Sabihin mo sa kanila. Lakasan mo. But the evil spirit. Lakas. Lakas pa. Sige, lakas. Sige, lakasan pa. Para marinig ka sa mic. But the evil. Sige, lakas. But the evil. Oo. But the evil spirit responded and said to them. Oo. Sige. Last na. Malapit na. I recognize I recognize Jesus and I know Paul, but who are you? sabihin mo sa kanila, who you? Who you? Dito, no? Ito, pakinig. Halika kayo dito, sama-sama kayo. Sabihin nyo, in Jesus' name. Sabihin nyo sa kanya. In Jesus' name. Anong reply mo? Who you? Okay, pagkatapos, ito yung sa Bible nangyari. Binugbog mo lahat sila. Di ba ang liit-liit? Pero lahat kayo po, bugbog. Bugbog na kayo, uwi kayo ng mga bugbog na. Paano yung bugbog na uwi na, bugbog. Palakpakan nyo nga sila. Okay? Ano po yun? Okay, bilang pagtatapos, ganito po yung story sa Bible. Yung pangalan ni Jesus, available. Sabihin nyo, available. Pwede natin gamitin. Pero, sabihin nyo nga ulit, pero. Kapag hindi tama yung puso natin, ano nangyari po? In Jesus' name, pinalayas yung devil, kaya lang, binugbog silang 7. Ang liit-liit, tapos mga lalaki, binugbog. Bakit? Ang sinabi niya, who you? Ibig sabihin po, kahit binabanggit natin yung pangalan ni Jesus, pero kung wala po sa tayong pananampalataya, sabihin nyo nga po, faith. Wala tayong pananampalataya, parang sasakyan po yan. Kahit gaano kaganda, kung walang gasolina, hindi aandar. Yung gasolina katulad ng pananampalataya. Palakpakan nyo ang ating Panginoong Jesus. At amen! Okay. Sige, ibabalik ko na po kay Pastor Arman yung ating pong mikropono. Praise God, palapakan si Lord. Pastor. Amen. Yan, so galing, no? Ito yung mga dapat natin gawin ngayon, okay, makinig. So number 1,
huwag gamitin sa masama ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. So, huwag daw gamitin sa masama. Yan, okay? So, anong Bible verse na binasa natin kanina? Exodus chapter 20, verse 7. Huwag ninyong gagamitin sa pangalan ko ng walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit sa pangalan ko ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi siya importanteng bagay, delikado po ito. Okay? So, number 2, humiling sa Ama sa pangalan ni Jesus. Ano daw humiling sa Ama sa pangalan ni Jesus? So, anong Bible verse ni Jesus? John chapter 14, verse 14, ang sabi dito, oo, gagawin ko ang anuman hilingin ninyo sa aking pangalan. Yan, so ganun ka-effective yun ha. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit parang may mga iba't ibang mga names, no? So distraction yan ni Satan, ng enemy. Kasi ayaw niya masunod natin kung ano yung tamang dapat natin na paghingi. So number 3, makinig at sumunod sa lahat ng utos ni Jesus. Ano daw? Makinig at sumunod. So, kagaya na ginagawa natin ngayon, nakikinig tayo at sumusunod tayo. Diba? Nagpaparami tayo. Yung iba nag-i-invite pa. Diba? So, yung iba nagpe-pledge. Yung iba nagtumutulong pa kasi walang pambigay yung iba. Nagsusupport pa. Sila pa yung nag-aambag para sa taong yun, no? Para maka-join lang. Then, anong verse nito? Matthew chapter 28, verse 20. Turuan nyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ang nagsasabi po nito ay si Jesus Christ. Ano daw? Turuan daw natin silang sumunod sa lahat ng iniuutos. Kaya kailangan natin matutunan kung ano yung mga utos ni Jesus Christ. Then, at ang sabi dito, at tandaan ninyo, ako'y lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yun. Kaya habang sinusunod natin si Lord, tandaan nyo palagi ito. Kasama nyo ang Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Kaya yung ginagawa natin na to, sinasamahan tayo ng Panginoon. Okay? So ano ang pangako ng Diyos kapag tama ang paggamit ng kanyang pangalan o yung ating pagsunod sa Panginoon? Tapos ginagawa mo, nagme-memory verse ka pa, di ba? Tapos yung iba, kinakabisado pa yung John 3:16, no? So ano mangyayari kapag nananatili sa iyo yung word ni Lord? Diba? At nananatili ka pa sa Panginoon, umaattend ka na sa gawain ng Panginoon, kabisado mo pa yung Bible verse, ito yung pangako sa iyo ng Diyos. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko anuman ang inyong kahilingan. Ano? Ipagkakaloob ang anumang kahilingan. Ibig sabihin, lahat ng wish mo ibibigay ni Lord. Kaya huwag kang magtaka, si Satan, ayaw niya na maging active ka sa gawain ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan para malayo ka sa Panginoon kasi alam niya, diba? Alam niya na ibibigay ni Lord lahat ng hiling mo. At ayaw matupad yun ni Satan. Lord, alam ni Satan na si Lord ay makapangyarihan. Kaya niyang ibigay ang lahat. Kaya habang sinusunod natin si Lord, tandaan niyo palagi ito. Kasama niyo ang Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Kaya yung ginagawa natin na to, sinasamahan tayo ng Panginoon. Sige. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahama kundi mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ako pala si Denver. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yun! Praise God! O, sino pa? Sino pa? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Natutunan ko po is yung sa ang mga qualifications upang maging ligtas is maniwala hindi sa good deeds, kasi sa sandaling kung good deeds ang magiging basihan kung ligtas, hindi na ito pagmamahal sa Diyos kundi pataasan na ng pride. Masamang gamitin ang pangalan ng Panginoon sa maling paraan. Dapat itong igalang, huwag kang biro o gamitin sa kasamaan. Manampalataya lang po tayo tapos magtiwala kay Jesus. Siya na po yung bahala sa mga biyayang bibigyan niya sa atin. Isipin mo lagi na kasama mo si Lord, na kung ano man gawin mo, kung saan ka man pumunta, na isipin mo na lagi siya nakagaboy sa'yo.
yung kahit ano pong gawin natin sa kung saan po tayo. Sabi nga po sa Matthew 28 verse 20, kasama po natin sir hanggang sa katapusan ng mundo. Yun, praise God! Huwag pong gamitin ng pangalan ni Jesus sa masamang paraan. Huwag gamitin ng pangalan ni Jesus sa walang kabuluhan. Sumampalataya lang sa Kanya, matutupad yung kahilingan mo. Huwag gamitin sa mali ang pangalan ni Jesus. Manalangin lagi. Yun, praise God, sige. Gamitin sa tama ang pangalan ni Jesus. Huwag gamitin sa masama ang pangalan ni Jesus. Huwag magpapadala kay Satan. Huwag pong gagamitin yung salita ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yun, praise God, praise God. Sabi mo na kay Damsa. Opo, wag po gamitin yung pangalan ni God sa wala pong lalo sa mga biru-biruan lang. Yun, praise God. Nice, nice, nice. Galing ha. Okay, let's bow our head and feel the presence of the Lord. Lord, Diyos ng mga Diyos, Haring mga hari, Diyos na gumawa ng langit at lupa at pinakamataas sa lahat. Lord, maraming salamat sa araw na to, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin na ngayon nagkatipon-tipon kami sa isang fellowship na ito. Lord, maraming salamat din sa patnubay at gabay habang kami naglalaro at papunta dito na walang kahit anong aksidente ang nangyari, walang kahit anong injury na nangyari at walang kahit na sinong na-injured, Panginoon. Lord, sana sa activity na to, sa Word of God na to, Panginoon, naway kunin mo ang kanilang mga atensyon at makinig sa sasabihin na magsasalita ngayon, Panginoon. Naway ang mga sasabihin ng magsasalita ay hindi lamang papasok sa kanilang tenga, bagkus pumasok ito sa kanilang puso at kaluluwa nang sa gayon ay magamit nila ito sa mga susunod pa nilang araw at maging kapaki-pakinabang ito sa kanilang buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito.